I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, sa mga Marcos Lilis, supporters, Filipino and OFW. Nakikita nyo ito? Well, I think familiar sa inyo, di ba? Ito po ay isang tulay. Wow! Shout out sa mga Marcos Lilis, supporters, Filipino and OFW, February 28, 2026. Ayan nga ang sinasabi natin guys. Kung bakit nasasabi natin lagi, si Pangulong Marcos Jr. ang pinaka the best na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung bakit din gusto siya ni Senator Rapi Tulfo, hindi po siya naninisi sa mga nagdaan na administrasyon ng mga kapalpakan. Diba? Bakit? Well, basahin ko sa inyo para kompleto detalyado ito. Sabi dito, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang construction ng Villasis Santo Tomas Bridge sa Pangasinan na isang dekada na umanong nakatingga upang mapadali ang pagbiyahe ng mga motorista. You see? Yan ang sinasabi natin di ba? Lahat po ng problema sa mga nagdaan administrasyon, si PBBM po ang naglilinis sa ngayon. Diba? Inaayos niya yung mga gusot, yung mga problema sa iba't ibang sektor, sa pagdating sa mga proyekto tulad ng ganito. Biro nyo yun? Tulay sa Pangasinan, halos 1 dekadang nakatingga. Pag 1 dekada nakatingga, di ba, dinaanan ni Digong, bakit hindi niya binigyan ng aksyon yan? Bakit hindi niya binigyan ng solusyon? Or, tatapusin, di ba? Para sa mga mamamayan ng mga Pangasinan. Kailangan na kailangan nila yan. Anong ginawa ni Digong? Diba, guys? See? Tapos sasabihin ng mga DDS, walang kwenta ang gobyerno ng Marcos administration. Sabi ni Sara, walang nagawa ang Marcos administration. What? Ano ito? Di ba? Sa pamagitan ng kanyang utos, kailangan tapusin. Yan dapat ang leader, di ba? Yan sabi dito mga nagko-comment. Sabi dito, yan ang project ni Duterte na tininggan niya noong 2018-2022. Kaya, tingnan nyo ang record. 12 lang ang natapos, puro palpak. Sa bagay, tama naman siya. DPWH, 12 out of 119. Build project completed. Agay! Ibig sabihin, 12 lang ang natapos sa 119. Kung bakit nasabi ko, tulad ni yung dekada, isang dekada na nakaraan, kasama si Panot. Why, guys? Ito, example ko Si dating Pangulong Pinoy, ano ang tininggan niya? Yung mga bagon. Diba? Yung mga bagon na binili niya. 10 taon na nakatingga doon, hindi man lang ginalaw. Diba? Hindi man lang kumbaga hindi nila ginamit kaagad o hindi nila inayos, hindi nila pinatakbo. Kay Pinoy hanggang kay Digong. Si PBBM pa din ang gumawa ng paraan para tumakbo yung mga bago na yun. Ngayon, ginagamit na yung iba. 10 years na po yun. Alam nyo rin po yan kasi mayroon tayong video dyan mga kababayan. Yan yung sinasabi ko Lahat po ng mga kapalpakan ng ibang admin, si PBBM ang nagtutuloy yan. Pinapadali para kunwari ang mga porsyo matapos. You see, imbis magpasalamat, ano pang ang mga kinukomment nila dito, di ba? Panahon ni Duterte pa yan. You see, guys, na-corrupt syempre, marami pa sa Pangasinan ang Ghost Project. Tapos, sasabihin nyo, kay Pangulong Marcos Jr., walang kwentang gobyerno. Administrasyon, ika nga. Diba? Bakit yan? Sinusolusyonan niya. Ginawa niya ng paraan. Tapos, yung mga iba, sinasabi na, para lang matakpan ng mga issue, nagmamadali. Tulad yan, yung isang nag-comment, diba? Yung mga ganyang mindset, napaka-toxic.
'Di ba, guys? Hindi ko alam kung bakit ang mga tao talaga imbis magpasalamat, lalo lang nilang sinisiraan ng Pangulo. May oras pa, habol pa yan. Legacy ka rin. Legacy ka rin, ha, ha, ha. Hindi yun. Maraming ano yan, maraming project si Digong na hindi po talaga natatapos. Totoo yun. Oh, tingnan nyo yung Kabakan. Ay, yan o, sa Isabela, Kabakan ba yan? Tulay. Oh, tingnan nyo yun. Natapos sa panahon ni Digong. Oh, anong ginawa? Hindi nadaanan. Bakit? Palpak. Kasi umuuga. Diyan sa Isabela, yung bumagsak. Oh, anong ginawa ng Pangulo ngayon? Pinagawa niya. Soon, i-upload ko yung video. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Wala budget, urot na. Wala na kasi baka binulsa. 'Di ba? Sa panahon ni Digong, para kumpleto detalyado, guys. Ito, panoorin niyo 'to. Dalinan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng nasabing tulay para hindi na umano kailangang bumiyahe ng malayo ang mga residente at motorista papunta at pabalik ng Villasis at Santo Tomas. Pipilitin anya ng DPWH na matapos ang tulay sa taong 2027 bago matapos ang termino ng Pangulo. Mapabibilis anya ang biyahe ng mga residente at motorista sa lugar dahil magiging 5 minuto na lamang ang kanilang biyahe mula sa dating 30 minuto. Oh, napanood nyo? Courtesy ng TV Patrol, ABS-CBN. You see, guys? Sayang, ang laki pa naman din. Tapos tiningga. Wow. Nasaan yung budget na yan? Ba't hindi tinuloy? Ano nangyari? Oh, tapos sasabihin nyo, hero si Digong or sino man. Ay, tumigil-tigil nga kayo sa mga delusional nyo. Walang kakwenta-kwenta. Oh, tingnan nyo si PBBM. May narinig ba tayo na naninisi? Hindi. Ano bang sinasabi ng Pangulo? Oh, yung mga project na hindi talaga na ituloy, kailangan ituloy. Pero wala ka narinig sa kanyang bunganga na nagmumura or nanisi. Hindi. Wala as in. Kasi, siguro, ang katwiran ng Pangulo, para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Oh, di ba? Ganun. Kaya nga, mabait ang Pangulo eh. Oh, binibless siya ng Panginoon. Kahit sa kabilat kanan yung panghuhusga, pangalipusta sa kanya, pero still pa din nakafocus siya kung ano ang maaring gagawin sa mga pangangailangan ng bawat region. Tulad nito, yung tulay na ito, pinapabilis niya. Putik nakatingga. My goodness. Grabe naman yung kapabayaan. Antindi naman yan. 'Di ba? Ano kasing inatupag ni Digong nung panahon niya? Wala na lang siyang inatupag kundi puro pagmumura na lang, ewan ko. So yun, mga kababayan, i-share ko lang sa inyo kasi para malaman ng taong bayan, na si PBBM lagi ang talagang may malasakit sa mamayang Pilipino. Ibig sabihin, nakikita nyo ba sa mga proyekto ng Pangulong Marcos Jr.? Nakamonitor siya, kailangan matapos. Kung mayroong mga palpak na proyekto ng Pangulo, yun yung mga yung sinasabotahe siya ng mga dating opisyal ng DPWH. 'Di ba? 'Di ba magbibigay ka ng pundo na akala mo yung isang proyekto matatapos, yung pala ghost project. Kaya yan, mismo na siya ang nag-expose sa mga palpakan ng mga tao na yan. See? Kaya tinanggal niya yan yung dating sekretary ng DPWH, si Bunuan. 'Di ba, guys? So sayang lang eh. Alam niyo kung hindi lang sinabotahi ang Pangulo sa mga proyekto niya. Ang dami siguro mga proyekto ngayon na natapos na. Kaso hindi eh. Sinabotahi siya eh, yung mga ibang opisyal ng DPWH at yung mismo sekretary, si Mr. Bunuan, wala, palpak eh. Siya mismo ang namumuno sa kalukuhan. Bakit nasabi ko yun? Kasi nga, mayroong issue sa kanya, guys. Bakit? Ito. Panoorin nyo ito. So yun, mga babayan, yan. Bakit nasabi ko? Sinabotahe ang Pangulo sa mga proyekto niya. Yan. Number 1 yan si Secretary Bunuan, tsaka yung mga ibang opisyal ng DPWH. Kung ano ginawa nila sa proyekto ng Pangulo. Umaasa ang Pangulo, na sa lalong madaling panahon, ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Pero hindi eh. Marami sa mga proyekto na sinabotahe.
Not only that, guys. Sinabutahe din ng mga ibang sinabutahe nila din yung mga proyekto before. Siguro namihasa sila nung panahon na yun. 'Di ba? Na walang sumisita sa kanila, kaya dinala nila hanggang ngayon. Pero malas lang nila kasi PBBM ang pangulo. Hindi sila nakaligtas kasi in-expose niya sa madlang people ang nangyari. Bakit nasabi ko isa si Secretary Bunuan na nabutahe sa pangulo sa mga proyekto niya. Ito, sabi dito, be resort to, guys. Sabi dito. Diyan, inakusahan si dating DPWH Chief Manuel Bunuan at iba pang opisyal ng ahensya ng pagluto sa bidding ng mga proyekto ng gobyerno. Pinaboran umano nila ang ilang kumpanya may kinalaman sa China. You see? Ayan, sinabutahe si PBBM. Kaya naawa ako sa Pangulo eh. Bakit? Siyempre, umaasa siya na yung mga proyekto na pinagkatiwalaan niya si Secretary Bunuan, anong ginawa sa kanya? Ayan. 'Di ba? Pagluto sa bidding ng mga proyekto ng gobyerno, pinaboran ng mga China. Ay, putik. Saan kayo makakita niyan? Siguro baka malaki ang nakukuha. See guys, ayan Binuan inireklamo sa umano'y bidding rigging. Goes. Grabe. Antindi ni dating Secretary Bunuan. Ano bang ginawa mo, sir? Kinakawawa mo naman ang taong bayan. Lalo na ang Pangulo umaasa sa'yo. Pinagkatiwalaan ka pa naman niya. 'Di ba? Sabi ng mga nagko-comment, guys. Ayan instead of bidding, action na lang para open to the public. O nga, 'di ba? Dapat yan open sa public ang mga bidding para nang sa ganun makita ng sambayan ng Pilipino. Ito talaga dapat ang mapauwi at maimbestigahan. Yan nga, 'di ba, guys? Nasa Amerika dahil sa misis niya. Pero I think maiimbestigahan din yan soon. Imposible naman na hindi niya alam ang mga irregularities sa kanyang departamento involving billions, samantala yung mga tauhan niya ay lumalangoy sa hindi mapaliwanag na yaman. Well, siyempre, pag nasasakuti ka, todo deny ka 'di ba? Pero at the end of the day, malalaman din ang katotohanan. Tama. Wala naman nangyayari, nasaan ang justice? Kaya under investigation nga Hindi naman kaagad yan instantly na makulong kaagad. Due process tayo. Yan ang sabi ng Pangulo. Yan lang ang kaso. Clear naman na tumatanggap yan kasi siya ang sekretary ng DPWH. Yun lang. Tama yun, guys. Yun ang katotohanan. 'Di ba? Kasi siyempre ang Pangulo todo porsige sa sa pagbibigay ng instruction kay Bunuan. Yun pala. Wala din palang nagawa. Kaloka. 'Di ba? Ako, guys, naawa ko talaga kay Pangulo. Umaasa siya. Tingnan nyo nga. Kahit gaano kakagaling, 'di ba? Na pinuno ng bansa. Kung ganitong mga tauhan mo, sila na mismo ang gumawa ng kalokohan, ay talaga naman walang mangyayari. Mabuti ka mo. Talagang sadyang matalino ang Pangulong Marcos Jr. Bakit? In-expose niya Talagang umurong paurong yung mga bitlog nito Nung na-expose niya doon sa zona niya, katakot talaga. Oo, totoo yun. Kaya yan, mga kababayan, yan ang nangyari. Kung bakit na nasabi ko yan, sinabutahe ang Pangulo. Kalakaran yan, sad but true, bulsa muna nila bago iba. Dekada na po nangyayari yung corruption sa Pilipinas. Obvious naman po yun, di ba? Alam po natin lahat. Yan po ang sakit ng ibang politician. Di ba? Sabi ni dating Senator Miriam Santiago, guys. Kung malinis daw ang mga opisyalis natin, especially ang mga politician, bakit laging kasama ang Pilipinas, the most corrupt in the world ng national transparency? Sabi po niya yan, may video yan 'di ba? Kung nagmamalinis ang mga ibang opisyal ng gobyerno o yung ibang politician, bakit nga ba ang Pilipinas laging kasama sa the most corrupt country in the world? Sabi ni dating Senator Miriam Santiago, sa national transparency. Kaloka. Totoo yun, dekada na yan Pero we are glad, guys, that we have a very brave president
like President Marcos Jr. Yun ang katotohanan. Siya mismo ang nag-expose. Kaya ngayon, sa pag-expose niya ng katiwalaan sa pamahalaan, anong nangyari? Siya ngayon ang pinagbibintangan na siya daw ang mastermind. Di kayo naloka. Yan naman naratibo ng mga DDS. Saan kayo makikita niyan? So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Thank you guys for watching. Pawang katotohanan lang tayo dito. Walang fake news. Follow me and likes. Thank you guys. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone.